Ngayong araw ngayon, tatalakayin ko ang patungkol sa panghalip o pronoun. May 5 bahagi ang panghalip. Ito ay ang panghalip panao, panghalip panaklaw, panghalip pamatlig, panghalip na patulad, panghalip na panunong. Unahin natin ang panghalip na panao. Ito ay uri ng panghalip na humahalili sa ngalan ng tao. May tatlong panauhan ang panghalip na panao. Ito ay ang unang panauhan, ikalawang panauhan, ikatlong panauhan. Unahin natin ang unang panauhan. Ito ay humahalili sa ngalan ng tao na sasalita o kasama sa pangkat. Halimbawa, umuwi na ang makulit kong aso. Ano ang panghalip pangungusap? Ang salitang ko. At ito ay humahalili sa ngalan ng taong nagsasalita. Ikalawang halimbawa. Pupunta kami sa probinsya sa susunod na linggo. Ano ang panghalip pangungusap? Ang salitang kami. At ito ay humahalili sa ngalan ng taong kasama sa pangkat. Pumunta naman tayo sa ikalawang panauhan. Ang ikalawang panauhan naman ay humahalili sa ngalan ng tao o mga taong kinakausap. Halimbawa, huwag ninyong pitasin ang mga bulaklak. Ano ang panghalip pangungusap? Ang salitang ninyo. At ito ay humahalili sa ngalan ng mga taong kinakausap. Ikalawang halimbawa. Si Marcela ang nakita mo kahapon. Ano ang panghalip pangungusap? Ang salitang mo. At ito ay humahalili sa ngalan ng taong kinakausap. Pumunta naman tayo sa ikatlong panauhan. Ang ikatlong panauhan naman ay humahalili sa ngalan ng tao o mga taong pinag-uusapan. Halimbawa, nagsisikap siyang makapagtapos ng pag-aaral. Ano ang panghalip pangungusap? Ang salitang siya. At ito ay humahalili sa taong pinag-uusapan. Ikalawang halimbawa. Sabay-sabay silang naligo sa ilog. Ano ang panghalip pangungusap? Ang salitang sila. At ito ay humahalili sa ngalan ng mga taong pinag-uusapan. Dumako naman tayo sa panghalip pamatlig. Ang panghalip pamatlig ay ating ginagamit pamalit sa ngalang ating tinutukoy o tinuturo, at ito rin ay nag-iiba-iba batay sa distansya o layo ng tinutukoy ng pangalan na sa taong nagsasalita at sa taong kinakausap. Kapag ang pangalang tinutukoy ay malapit sa taong nagsasalita, ginagamit ang panghalip pamatlig na ito, nito, dito, o rito. Halimbawa, gusto ko nang tikman ang pagkain ito. Ang lorang kong kotse ay regalo sa akin ni Kuya. Ang bilis daw nito. Dito na lamang tayo maupo. Kapag ang pangalan naman na tinutukoy ay malapit sa taong kinakausap, ginagamit ang mga panghalip pamatlig na iyan, niyan, diyan, o riyan. Mga halimbawa. Bagong luto ang pritong isda, masarap iyan. Ngayon ko lang napansin ang damit mo, ang ganda naman niyan. Hindi mainit kapag diyan na lamang tayo maupo. Kapag ang pangalang tinutukoy naman ay malayo sa taong nagsasalita at kinakausap, ginagamit ang panghalip pamatlig na iyon, niyon, doon, o roon. Mga halimbawa. Iyon ang bahay nila. Marami ka pang ibang laruan
maglalaro din tayo niyon. Sobrang init doon sa kabilang upuan. At yon ang mga gamit na panghalip pamatig. Importante gumamit tayo ng tamang panghalip sa pagtukoy o pagturo ng pangalan. Dumako naman tayo sa panghalip panaklaw. Ang panghalip panaklaw, ito ay tinatawag na indefinite pronoun sa English na ang ibig sabihin ay letra na panghalip na walang katiyakan o hindi tiyak. Ito ay mga salitang humahalilis o pumapalit sa dami o kalahatan ng pangalan. Ang panghalip panaklaw ay maaaring tiyakan o di tiyakan. Kapag ang tiyakan, ito ay mga panghalip panaklaw na nagsasaad ng kaisahan, dami o kalahatan ng pangalan. Mga halimbawa: bawat isa, bawang, madla, lahat, ilan, iba, at panay. Narito ang halimbawa ng pangungusap. Bawat isa ay bibigyan ng pagkakataong ibahagi ang kanilang anekdota sa klase. Ano ang panghalip panaklaw na ginamit? Ang salitang bawat isa. Ditiyak ang pinag-uusapang pangalan sa pangungusap. Ang mga halimbawa nito ay anuman, sino man, kanino man, nino man, saan man. Narito ang halimbawa ng mga pangungusap. Sino man ay may karapatang maging masaya. Ano ang panghalip panaklaw na ginamit? Ang salitang sino man. Dahil ito ay sumasaklaw o pumapalit sa kahit na sinong tao na tinutukoy sa pangungusap. Isa pang halimbawa. Walang anumang gamit ang natira sa pamilya ni Ginang Cruz nang dahil sa nangyaring sunog sa kanilang lugar. Ano ang panghalip panaklaw na ginamit? Ang salitang anuman. Dahil ito ay sumasaklaw o pumapalit sa kahit anong bagay na tinutukoy sa pangungusap. Ngayon, dumako naman tayo sa panghalip pananong. Ang panghalip pananong na kilala sa English bilang interrogative pronoun ay isang uri ng panghalip na pamalit sa pangalan sa paraang patanong, maaari itong isahan o maramihan. Narito ang mga halimbawa ng panghalip pananong. Ang unang halimbawa nito ay ang salitang sino. Ito ay kumakatawan sa tao. Halimbawa, sino ang kasama mo kahapon? Para sa maramihan, ginagamit ang sino-sino. Sino-sino ang kasama mo kahapon? Dalawang halimbawa ay ang ano. Ito naman ay kumakatawan sa bagay o konsepto. Halimbawa, ano ang dala mo? Para sa maramihan, ginagamit naman ang ano-ano. Halimbawa, ano-ano ang mga dala mo? Ikatlong halimbawa ay ang salitang saan. Ito naman ang panghalip na kumakatawan sa lugar. Halimbawa, saan ka nakatira? Para sa maramihan, ginagamit ang saan-saan. Saan-saan kayo nakatira? Ang pang-apat ay ang kailan. Ito ang panghalip na kumakatawan sa petsa o panahon. Halimbawa, kailan ang kaarawan mo? Para sa maramihan, ginagamit naman ang kai-kailan. Halimbawa, kai-kailan ang kaarawan ni Angela at Carlo. Sa pang-anim na halimbawa naman ay ang salitang ilan. Ito naman ang panghalip na kumakatawan sa dami o bilang. Halimbawa, ilan ang gagamitin mong notebook? Para sa maramihan, ginagamit naman ang ilan-ilan. Halimbawa, ilan-ilan ang mga gagamitin mong notebook? At yan ang mga
panghalip pananong. Dumako naman tayo sa panghalip na patulad. Ito ay isang uri ng panghalip na ginagamit sa paghahambing, pakikipagkumpara at pagtukoy ng bagay, salita o kaisipan. Ang unang halimbawa nito ay ang salitang ganito. Ginagamit kung ang pinag-uusapan ay malapit sa kausap. Halimbawa, ganito ang tamang pagluto ng adobong manok. Ang pangalawang halimbawa ay ang salitang ganyan. Ginagamit naman ito kung ang tinutukoy ay malapit sa nagsasalita. Halimbawa, ganyan pala ang tamang pagsulat ng liham. Ganyan ang wastong pagsuot sa mga pagsagot sa mga katanungan. Ang pangatlong halimbawa naman ay ang salitang ganoon. Ginagamit kung malayo sa nag-uusap ang tinutukoy. Halimbawa, ganoon ang binili niyang sapatos. Ikalawang halimbawa, ganoon dapat kabilis ang ating pagtakbo. Yun lang po. Maraming salamat.